Mula sa mga nakakaakit na tanawin, nakakamanghang mga kwento, Love your parents. Kaya ang Baaw is very religious. Dineclare na first class. Kaya po ngayon, Baaw is first class municipality of the Philippines. hanggang sa iba't ibang kultura at lokal na pagkain, ibida natin ang ganda ng Baaw. Maghanda para sa isang paglalakbay na puno ng saya at sorpresa! Tara, biyahe tayo! Dito sa Baaw, Camarines Sur. Dagos po kamo! Tara, biyahe tayo! Minsan na tayong bumisita sa dulong hilaga ng Pilipinas. Ngayon naman, dumako tayo sa bandang timog ng Luzon. Alamin natin kung ano nga ba ang mga tinatagong yaman ng bayan ng Baaw. Ang Baaw ay isang munisipalidad sa loob ng 5th Congressional District sa lalawigan ng Camarines Sur, Bicol. Ito ay nahati sa 30 barangay na binubuo ng kanya-kanyang mga purok at sityo. Napapaligiran ito ng mga munisipalidad ng Pili at Ocampo sa Hilaga, lungsod ng Iriga sa Silangan, Bula sa Kanluran at Nabua naman sa Timog. From the word turtle, or ang tawag po sa amin, Baoo, ang sabi po nung panahon, dahil yung mga Spaniard, yung pumunta dito, ang unang tingin nila doon sa dating tinatawag na Binanwaanan, yung shape niya parang turtle. Dito kasi sa Baaw, hanggang ngayon, marami pa rin turtle or Baoo. Pag Baaw talaga, ang naiisip agad ng tao is yung product ng Baaw is yung itlog. Totoo nga, dahil noong 1990s tinagurian ang Baaw na Egg Basket of the Bicol Region dahil isa ito sa major supplier ng itlog sa rehiyon ng Bicol. At isa na nga sa mga poultry rito ay ang Lendes Poultry Farm na pinamumunuan ni Engineer Alex Gaite, bit-bit ang 50 taon ng kanilang pamilya sa industriya. Nag-umpisa to sa bayan, hindi dito, sa mismong bayan ng Baaw. Kaya lang dumating yung time na, kumbaga, hindi na kasya doon sa area. Lumipat kami dito sa San Isidro. Sa ngayon, ang parang sinasabi kasi namin, Farm 1, Farm 2, Farm 3. Pero actually, halos magkatabi lang naman yun. So actually, isang farm lang, nasa 350,000 na layers yan ang laman niya. Maliban sa itlog, isa rin sa ibinibida ng Baaw ay ang mga lokal na pagkain kagaya na lamang ng ginalpong, tinuktok, at lalong-lalo na ang kuhol o freshwater snails na maaaring ginataan, pinritong okoy at iba pa. Sa Baaw lang mayroong ginalpong. I don't know if alam niyo po yung ginalpong. So dito lang po yun, kakanin siya, binabalot siya sa dahon ng nyog. Hindi naman tayo papahuli yung laing, yung pinangat, yung sinanglay. Napaka dito known dito sa Baaw yung sinanglay. And yung tinuktok. Yan ang mga pwedeng naming i-offer sa mga bisita namin just in case pumunta po sila dito. And marami pang iba. Isa rin sa personal naming napuntahan at kinainan ay ang 2-year consecutively awarded as Best Restaurant in Baaw na Chef's Romeo's Kitchen. Ito ay matatagpuan sa San Juan, Baaw at itinayo lamang nitong 2021 ng magkakapatid na si Chef Romeo Baracena at Miss Helen Lery. Bit-bit ang hilig ng kanilang pamilya sa pagluluto. Simula ito nung 2021, yung tapos na ng pandemic. Dati ako nasa Manila. Dati akong chef ni Chef Tatong. Since na medyo yung market nung sa Manila. So naisipan ko na umuwi na lang. Dito na lang mag-start up ng business. So kinausap ko yung mga kapatid ko na mag-invest. Doon na nagsimula yung Chef Romy's Kitchen. Dati lang kami, dine-in lang. Tapos, dahil nga nagkaroon ng yung on and off yung quarantine, gano'n. Nag-offer na rin kami ng mga delivery. Yung pagkain ko kasi is inahanda talaga namin tuwing mayroong piyesta, may handaan sa amin. So, yun yung may pagmamalaki yung family heirloom cuisine namin. Yun, like kare-kare, yung porchetta,
Yun. Tapos yung herb Kay chicken. Papa. Tapos yung kay Papa is yung pork steak. Isa yan sa dinadayo sa mga, pag may mga okasyon dito, talagang yun ang hinahanap-hanap ng mga ng mga bisita namin. Yeah. Isa sa mga hinahanap-hanap. Sana pumunta sila dito, bisitahin nila kami para ma-experience nila kung anong meron sa Baaw, especially food. Masarap yung mga food natin dito. And of course, yung culture. Napaka-importante po ng culture. Samantala, maliban sa mga ibinibidang mga masasarap na pagkain, ang Baaw ay kilala rin sa mayaman nitong kasaysayan. Kabilang narito ang kasaysayan ng Agdangan Massacre. Ito ay naganap noong World War II taong 1944. Nagbahagi ang resident priest ng St. Bartholomew the Apostle Parish Church na si Father Mariano Martires, 103 years old na si Nanay Berting Bernas mula sa Bulwang, Baaw, at anak ng 100 years old na si Lola Binday Baksain mula sa San Ramon, Baaw, ng kanilang mga personal na kwento at karanasan. Narinig ko na rin lang yun sa mga grandparents namin, sa mga matanda noon. Meron yatang hapon na nagbibisikleta na pinatay ng mga dirila. Nagkuha ka ng sa hapon na may agungaya kita meeting. Tapos, si Mama Kaddo, as far as I know, migyan kunta na siya sa doon. Meeting yan eh. Compulsory meeting. And then, ang siya nasa bat, di ngayon ka mo suya, di ngayon ka mo. Kaya, dinulag si Mama. Kaya nakalibre ka doon si Mama. And so, siguro, nagtalong-talong sila doon sa mga tao, walang nakakatulong kung sinong pumatay doon sa hapon. And so, ginawa nila, tinipon nila na yung mga taong nakita nila doon, ginapos sa bahay, sa loob ng bahay, at sinunog yung bahay. Ay, dinuog ko dinuog ko hapon. Dinuog din tang dapat aran, tinipon sa mga tao sin badoy, sinubsuban na ito. Kaya kadakol ko taong nagkasisirob. At kami bukid, dagdulag kami. Kaya supigay-sara na mo, narurungo sa agdangan. Napabayad na mo sa nagkakala yung mga baduy. Nang takot, kutem pa po. It's just one of the memories of Baaw. Hindi alam ng mga tao kung saang bahay, sa aling bahay ang sinunog o kung saang parte yun. But it is part of our memory na nangyari yan sa isa naming baryo. Sa mahigit na 60 bahay na nasunog, kabilang ang halos 70 lalaki, babae, matatanda at inosenteng mga bata ang nasawi. Bitbit ng bayan ng Agdangan Baaw ang simbolo ng kanilang katapangan at lakas ng loob para ipaglaban ang kalayaan ng kapwa Baawenyos laban sa mga mananakop. Isa sa naging saksi ng mayamang kasaysayan ng Baaw ay ang century-old balete tree na matatagpuan sa Barangay Antipolo, Baaw. Ang mataas na lokasyon ng century-old tree ay naghahatid ng magandang tanawin ng Mount Asog, Iriga, Karanday at iba pang bahagi ng Rinconada. Ito rin ay lalong pumapatok sa mga turistang napapaibig panoorin ang pagsikat ng araw na naghahatid ng nakamamangang sea of clouds at pagbubukas naman ng city lights pagsapit ng gabi. Isa pang lugar na naghahatid ng nakamamanghang mga tanawin ng Mount Asog, Mount Isarog at pasilip na rin ng Mayon Volcano ay ang pinakabagong atraksyon at campsite na ipinagmamalaki ng Baaw na Tinawagan Hills. Ito ay matatagpuan sa Apnat Barangay ng Lourdes, Old Baaw at pinapanatili ni Tatay Virgilio Yoyong sa Bolarse at ang kanyang mga anak. So sa ngayon, ang bayan ng Baaw, meron tayong bagong discovered. Ito pong tinatawag na Tinawagan Hills, na kilalang-kilala po, hindi lang po dito sa Baaw, kundi sa buong Bicol region. Noong unang panahon na ako iginnatatay ko, tatay ko, inabot ko talaga at tawag adik, tinawagan na.
Yun, amo yan sabing isarog. Yung isa naman, yung ang sabing sumagang bukid ng Iriga. Sa likod niyan, Albay, doon ang nababayad sa adi, adtong Mayon Volcano. Nabuksan na di, dahil lanta ko magpanik na so vlogger sa adi. Sa murang halaga na 20 pesos entrance fee, maaari nang makakuha ng Instagram-worthy photos sa iba't ibang picture spots sa tuktok ng Burol. Sa pagdami rin ng mga bumibisitang mga turista, nagsimula na rin silang mag-alok ng iba pang serbisyo kagaya ng picnic mat, kubo at camping tent rental na pwede ring overnight para sa pangmalupitang stargazing bonding kasama ang pamilya, friends, or special loved ones. Napapagayon na din ang modelan ta, kay bako na wala kong igina nagpapakarekade. Isa yan ngayon sa dinadayo ng ating mga kababayan dito. And hopefully, we can discover another place na po pwedeng dayuhin. Isa rin sa naranasan mismo ng Team Payaman dito sa Baaw, Bicol ay ang 4x4 off-road driving na pinamumunuan ng magkapatid na Bicol off-road content creators na sina Ryan at Jason Pera o mas kilalang bilang Pera Bros. At matapos mamasyal at mag-ikot-ikot, isa na rin nga sa tinuluyan namin dito sa Baaw ay ang Viajeros Inn na pagmamay-ari ng mag-asawang Ryan at Iris Pera at bagong tayo lamang nitong July 2024. Sa Viajeros Inn, meron tayong short time. So makikater natin yung mga nagbabiyahe na gusto mag-wash up, gusto makaidlip, yung mga inaantok sa nagbabiyahe. Tourism naman, it's not all about sites. It's not all about physical or buildings. It's all about the traditions, it's all about the people. So siguro ang maipagmamalaki namin yung kultura ng mga Baawenyo. Ngayon na nalaman na natin ang ilan sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng Baaw, sunod naman nating ibida ang pinagmumulan ng bayan na ito. Ating kilalanin ang mga prominenteng tao na patuloy na nakaka-impluwensya sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Baawenyo. Kaakibat ng kasaysayan ng Baaw ay ang matibay nitong pananampalatayang Katoliko na makikita sa marami nitong mga simbahan, relihiyosong mga tradisyon at diwa ng komunidad. Ipinagmamalaki din ng munisipyo na tawagin bilang religious capital dahil sa pagkakaroon ng maraming mga tubong Baaw na obispo, pari at madre. Itong Baaw, pagdating sa religious, known itong Baaw. Kasi andito si Monsignor George Barlin. He was the first Filipino bishop. Taga rito siya sa Baaw. Si Bishop George Barlin ay ipinanganak sa Baaw noong 1850 at naging pari noong 1875 sa edad na 25. Siya rin ay hinirang bilang Vicar Foreign ng Sorsogon at Kura Paroko ng kabiserang bayan nito noong 1898 bago tuluyang naging obispo ng Nueva Cáceres noong 1905. I think he was very much about Wano. Yung way of thinking niya, yung culture niya. I-invite siya na maging obispo ng Albibay. Sabi niya sa sulat sa kanila, prefiero ser lampacero en la Iglesia Católica que clero in vuestro religión cismática. I prefer to be a house cleaner in the Catholic Church than to be a bishop in your schismatic religion. He was that blunt and he was that frank. Ganun yung mga taga-Baaw pag nagsasalita. Bilang simbolo ng kanyang espiritual at sekular na pamumuno sa pagdiriwang ng 138th birth anniversary ni Bishop Barley, ay nagpatayo ang mga Baawenyo ng full-size statue. Idineklara itong pambansang monumento ng National Historical Institute na ngayon ay nakatayo sa Barley Plaza at isa sa kilalang landmark sa Baaw. Ikalawa sa Baawenyong obispo na ipinagmamalaki ng Baaw ay ang altar boy who became bishop, na si Bishop Manuel del Rosario. Siya ay ipinanganak sa Salvacion, Baaw at tinaguriang bilang youngest Filipino priest ever to become bishop.
Sa edad na 39, siya ay inordena bilang obispo ng Calbayog, Samar at kinaluunat ay naging unang obispo ng bagong diocese ng Malolos, Bulacan. Sa 93 years niya bilang isang Kristiyano, 70 years siyang naging pari at 50 years naman siyang naging obispo. Siya ay tinagurian din bilang the oldest Filipino bishop bago namatay noong 2009. Hindi lang sila ang naka-apekto sa Paris, kundi they were fruits of the religiosity, of the culture of Baao and Rinconada. They were visible signs of that spirit within the people, of the spirit of faith. And yung Baao talaga is malakas yung faith niya when it comes to Catholicism. At saka ang daming mga nagpapari dito. Ang daming mga pari na taga rito. Kaya ang Baao is very known sa mga religious. Pagpaparaorgulyo ka taga Baao, na dakul padi na taga Baao. Agdangan is so lucky to have 2 seminarians. Hopefully, di kita po mundo magpangadji kinbukasyon sa pagpali. Pagiging relihiyoso ng bayan ng Baao ay mula pa noong taong 1590, noong bumisita sa rehiyon si Father Pedro Bautista, na ngayon ay kilala bilang Catholic martyr saint na si Saint Peter Baptist, upang magtatag ng ilang mga nayon at kumbento at magpalaganap ng binhi ng Katolisismo sa bansa. Isa na nga ang Baao sa mga bayan ng kanyang itinatag at patunay rin ang simbahan ng St. Bartholomew the Apostle Parish Church na dinaanan man ng bagyo, lindol, sunog, at ilang konstruksyon ay matayog pa ring nakatayo sa San Ramon, Baao. Ngayon, ang simbahang ito ay nagsisilbi bilang mother parish ng iba pang simbahan sa Baao gaya ng St. Teresa of Avila Parish sa San Vicente, Our Lady of Lourdes Parish sa Caranday, at St. John of the Cross Parish sa Agdangan. Katabi lamang ng St. Bartholomew Parish Church ay ang La Consolacion College, Baao, na dating kilala bilang Santa Monica Academy. Ito ay itinatag noong 1939 ni Venerable Mother Consuelo Barcelo at kapwa madre mula sa Augustinian Sisters of Our Lady of Consolacion. Isa rin sa pangunahing tauhan ay si Reverend Father Florencio Gonzales o si Padre Insyong, noong bukas palad siyang umambag ng halaga upang matiyak ang agarang pagbubukas ng paaralan noong 1940. Noon, ito ay kaisa-isang pribadong paaralang Katoliko sa Baao na nag-aalok ng parehong elementarya at sekundaryang edukasyon. Makalipas ang 85 years, ito ay matayog pa ring nakatayo ngayon sa San Ramon, Baao. Kahit mga bata dito at mga young people are very traditional, malaki ang pagpalaga nila sa mga religious things. Siguro malaking bagay yung mga older generations because sila yung nagme-maintain talaga nung faith na kung anong mayroon ang Baao. And sa tulong nila, napapanatili yung tradisyon na ganon. And siguro, kanina nga nasabi ko na medyo yung faith ng Baawenyo when it comes to Catholicism is napakalakas. Kaya tingin ko hindi siya mawawala sa tradisyon ng Baao. Noon, hanggang ngayon, napapanatili pa rin ng Baawenyo ang samot-saring relihiyosong tradisyon na siya namang nakakadagdag rin sa pagkakakilanlan ng bayan. Ilan na nga sa mga buhay na patunay ang 103 years old na si Nanay Herberta Bernas mula sa Bulwang, 72 years old na si Nanay Monching Enriquez Maglapit mula sa San Jose, at 103 years old na si Tatay Elias Baksain mula sa San Ramon, na naipasa sa kanilang mga anak at apo ang mga relihiyosong tradisyon na kanilang kinagisnan. Para kanta ko sa simbahan, para dutok ako. Sa Santa Cruzan.
ay nagtatrabaho. Kami mag-agom, nagpagdinabang-tawangan kami. Kaya kami nagtitius man kaming maray. Pero nasakripisyo na musog na hindi na mong mapaanan. Ako sa awa ng Diyos, at least narating ko tong age ko 2072. Yung mga apo ko na pagsasabihan ko pa, nakaka-counsel ko pa sila, kung wala na, sila na lang. Yung mga magulang nagtatrabaho, yung mga anak iiwan lang po. Kaya mahirap. I would suggest na iingganyo nila ang mga anak sa mga religious events. Dati kasi i-enroll nila ako sa seminaryo. Kaso the only boy ako, kaya hindi ako pina-enroll. Marami naman kasing vocations na pwede mong yung mga bata. Very open naman yung archdiocese natin. So if we introduce them to the vocation, probably ma-retain pa rin yung ng very religious yung baaw. Payo rin naman ng isa sa anak ni Tatay Elias na si Sir Aurelio Nono Bacsait, pahalagahan ang mga magulang at mga nakatatanda lalo tigit habang nandito pa sila. We give back what He gave us. So lahat kami nagtutulong-tulong na to give them a good remaining life. Love your parents. That's all. Isang simple lang. Love your parents as they have loved you. Isa rin sa paraan upang mapakita ang pagbibigay ng importansya sa mga nakakatanda, ang pagdalo sa mga masasayang pagsasalo-salo. Kung nakakaalam, ang papa ko po ay taga-Baaw talaga. Mga Banyaria Cortes po kami. So talagang mga bumabalik na po, simula bata kami, talaga nakakailang balik na po kami dito. Ang aking mga tito, lola, mga pinsan ay nandito mapakalat-kalat. Samantala, maliban sa relihiyosong mga tradisyon, hindi rin naman magpapahuli ang baaw sa pagpapakitang gilas sa larangan ng scene. Isang patunay na ang tubong baaw na manunulat na si Luis Dato. Ipinanganak sa Baaw noong 1906, si Luis Dato ay lumaki bilang isang Bicolanong Makata na unang nakapagsulat sa lingwaheng Ingles noong panahon ng mga Amerikano. Siya rin ay nagsilbing editor ng ilang pahayagan at magazine sa Bicol at naging archivist ng kasaysayan ng kanyang bayan kasama ang detalye ng mga sinaunang pamilya rito. Kinalaunan, siya ay tinaguriang Outstanding Catholic Poet ng United Poet Laureate International noong 1965. Maliban dito, siya rin ay naging English professor at alkalde ng Baaw. He is an international poet and he became mayor. Two terms mayor siya, 1941 to 1943 and then 1946 to 1947. Known din po ang Baaw kay Father Bernas. Father Bernas is a framer of our 1987 Constitution. Si Father Joaquin Bernas, katulad ng kanyang great-grand-uncle na si Bishop Barlin, ay ipinanganak sa Baaw noong 1932. Sa edad na 33, inordina siya bilang pari noong 1965, bago naging guro at dean ng Ateneo de Manila Law School at 28th President ng Ateneo de Manila University. Sa kanyang pagre-retiro bilang law dean noong 2004, si Father Bernas ay ginawaran ng posisyon bilang Dean Emeritus sa Ateneo School of Law. Taong 1986, si Father Bernas ay miyembro rin ng Constitutional Commission na binuo ni Pangulong Corazon Aquino, kung kaya isa siya sa mga tagapagbalangkas ng 1987 Philippine Constitution. Pumanaw sa edad na 88 nito lamang 2021. Tumatak hindi lamang sa Baaw kundi sa bansa si Father Bernas dahil sa kanyang malalim na kaalaman at mahalagang kontribusyon sa reforma ng batas, edukasyon at matibay na paninindigan sa katarungan. Isa rin sa kilalang politiko na tubong Baaw ay si former Senator Joker Arroyo. Senator Joker Arroyo ay naging executive secretary ni Pangulong Aquino, ni Corazon Aquino, naging congressman and naging senator. Their family donated a lot of lupa dito. To name a few, mayroon tayong Nonito Paz Arroyo Memorial National High School, mayroon tayong Eusebia Paz Memorial National High School sa Baaw, and sa mga katabi pang mga municipality natin, ang dami nilang na-donate na lupa. Sa ngayon talagang hindi namin kinakalimutan
kung sino man or yung mga taga-Baaw na dahil po sa kanila nakilala. Lahat po ito, ina-adapt po namin and hanggang sa ngayon, hindi namin kinakalimutan yung mga na-share and naiambag nila sa bayan ng Baaw. And part po sila kung saan ang Baaw ngayon. Itong mga taong to, ito yung mga kilala na personalidad dito sa Baaw na hindi lang kilala. Ito po ay parang ina-idolize ng mga taga-Baaw. Mamumuyon, matinabang, kuragan talaga. Ganyan kung inilarawan ni Nanay Monching ang mga mamamayan ng Baaw. Na sumasalamin sa angking talino at mga talento na patuloy na pinapalago ng bayan at naipapasa sa mga bagong henerasyon ng Baawenyo. Actually, pagdating sa pagpinta, isa yan sa yaman ng Baaw. Kung makikita nyo po, madaming painter na mga kabataan ngayon dito sa bayan ng Baaw. Itong Kamuyan Festival, fini-features namin dito yung mga yung mga kabataang Baawenyo na talagang kung makikita nyo po yung stage namin, yung lahat ng mga decorations dyan, talagang pinagpaguran po ng ating mga kabataan na nagpipinta. Ngayon na napag-alaman na natin ang yaman ng relihiyosong tradisyon ng Baaw, pati na rin ang mga pinapahalagahang talento ng mga Baawenyo, oras na para ibida ang isang pagdiriwang na sumisimbolo sa tunay na bayanihan sa bayan na ito. May na! Magmuya-muya kita sa Kamuyan Festival! Kamuyan! Pag sinabi mo kasing Kamuyan Festival, sa Tagalog is kasiyahan. Happiness. Yung mga taga-Baaw kasi, konting celebration, may graduation lang, may birthday, may celebration kaagad. May bagong paani, may celebration. Kaya tinawag siyang Kamuyan kasi yung mga taga-Baaw, mumuy-muy. Ang Kamuyan Festival, isa ito sa pinaka mahabang festival dito sa Bicol. Dito sa Kamsur na lang. Lahat ng sektor, andito po yung mga kababaihan, lahat ng kabataan. Laging part ang LGBT community sa celebration ng Kamuyan. Nandyan po yung Miss and Mr. na mga pageant and yung mga Mr. and Mrs. Makikita nyo po na andito po yung IP community. Meron po tayong IP Day na kung saan binibigyan natin ng priority yung mga kapatid natin na mga indigenous people. Kaya tuwang-tuwa po sila pag Kamuyan Festival kasi ito yung time na bumababa sila dito and binibigyan po namin ng parangal ang ating pong mga indigenous people. Binubuo ng mga aktibidad na may layunin kagaya na lang ng mga Zumba kontra droga, padyak para sa kalikasan, laro ng lahi, Fire and Rescue Olympics, Senior Citizens Night, at marami pang iba. Bitbit ng halos 2 linggong selebrasyon ng Kamuyan Festival, ang ika-434th founding anniversary ng kanilang patron na si Saint Bartholomew tuwing ika-24 ng Agosto. At pangako naman ng gobyerno ng Baaw na patuloy nilang papanatilihin buhay ang diwa at pagbubutihin ang Kamuyan Festival kasabay ng pag-angat ng kanilang bayan. Yung Kamuyan Festival, it's all about what we have in Baaw. So sa mga taga-Baaw, keep on dreaming because hindi nagtatapos doon sa first class municipality. Matatapos ito kapag lahat tayo nagtulong-tulong. Sa lahat po ng mga taga-Baaw, inaayat ko po sa nakaninyo, ipadagos ta, uyan na pagtarabangan ta, dahil di po inikakayanon ka na lokal na gobyerno kabanwaan na Baaw kung uda po uyan na tabang and kooperasyon ninyo. Mabuhay po abanwaan na Baaw. Bawat paglalakbay ay may katapusan, ngunit ang mga alaala ay mananatili magpakailanman. Talaga namang unforgettable ang biyahe natin sa Baaw. Punong-puno ang bayan na ito ng likas na ganda ng kalikasan, makabuluhang relihiyosong tradisyon at mayaman na kultura. Mga kapitbahay, patuloy tayong maglakbay sa iba't ibang parte ng bansa
at tunghayan ang samut-saring kwentong maihahandog namin sa inyo. Ako si V. Cortez Velasquez. Kita-kits tayo sa susunod na Tara! Biyahe tayo! Invite po namin kayo na pumunta dito sa Baaw, especially dito sa Chef Romeo's Kitchen, dito sa San Juan, Baaw. Gusto po namin ganyan kayo na subukan yung mga putahe ni Chef Romeo. Especially po yung bestsellers namin. Tara! Biyahe tayo! Mas maraldo ka ninyo ngamin. Lugod na ang mga taga-Baaw na nagsisilunguan. Magbalik ka mo, lalo na ng na piyesta. Anak ka na itong mga bisita. Inalok taman na makabed ka na itong magayon na banwaan. Tara, biyahe tayo! Kaya antong nakarinig ng usapan namin, inimbitahan ta kayong pumunta dito kayo sa Tinawagan Hills. Tara, biyahe tayo. Sa lahat po ng mga gustong bumisita dito po sa bayan ng Baaw, welcome na welcome po kayo dito sa bayan ng Baaw. Tara! Biyahe tayo! Tara, biyahe tayo! Tara, biyahe tayo! Biyahe tayo!